Magandang umaga! Ngayong araw tatalakayin natin ang mga dulog teoretikal sa pagtatamo at pagkatuto ng wika. Mga dulog teoretikal sa pagtatamo at pagkatuto ng wika. Una, mayroon tayong prescriptive grammar. Kasunod ay ang descriptive linguistic grammar. Kasunod ay ang behaviorism. Ikaapat ay ang innatism. At panghuli ay tinatawag nating makatao o cognitive. Ano nga ba ang prescriptive grammar? Ito ay ang balarilang Latin. Ito ay nakaangklas sa balarila at istruktura ng Ingles. Ito ay gumagamit ng metodong grammar translation. Bukang bibig ng marami noong panahong iyon sa balarilang Latin ang mga pag-aaral ng wika. Nung unang ituro ang Filipino sa ating mga paaralang bayan, nakaangkla ito sa balarila ng wikang Ingles. Sa kayarian at istruktura ng Ingles, ibinatay ang anumang pagpapaliwanag hinggil sa wikang Filipino. Kaya ang paniniwala noong una kung ano ang ayos ng pangungusap sa Ingles ay ganoon din sa Filipino. Ang mga pananalig at mga paniniwalang binanggit hinggil sa pagkatuto ng wika ay nagtundo sa metodong grammar translation sa pagtuturo ng wika. Sa metodong ito, ang mga mag-aaral ay nagmimemorya ng mahabang talaan ng mga talasalitaan, mga anyo ng pandiwa at mga pangalan. Kasunod ay ang descriptive grammar. Ano nga ba ito? Ito ay ang tunog ng isang wika, istruktura ng una at pangalawang wika, pagbabalangkas o diagramming. Sinuri ng mga naunang linguist ang mga unit ng tunog ng wika, kung paano nabuo ang mga ito at nailarawan din nila ang istruktura ng mga pangungusap. Nakabuo sila ng isang metodo sa pagtukoy ng mga tunog ng wika, sa pagsusuri at pagtukoy ng mga morpemang bumuo ng isang salita at ng pagsusuri ng mga anyo ng pangungusap. Sumibol ng panahong ito ang pagbabalangkas o diagramming bilang gamiting paraang pedagogikal sa paglalarawan ng wika. Isang mahalagang tungkulin ng guro ng wika noon ang kaalaman ng istruktura ng una at ikalawang wika upang maipaliwanag ang target na sa tulong ng kaalaman sa kayarian ng unang wika. Kasunod ay ang teoryang behaviorism. Ayon kay V.F. Skinner, ang tao ay pinanganak na may likas na kakayahan. Ipinanganak na may kakayahan sa pagkatuto, paggagaya at paulit na pagsasanay. Ang teoryang behaviorism ay ang pakinggan at ulitin. Ibig sabihin, bagamat hindi tuwirang teoryang linguistic ang behaviorism, malaki ang naging impluwensya nito bilang teorya sa pagkatuto ng una at pangalawang wika. Ipinapahayag ng teoryang behaviorism na ang mga bata ay ipinanganak na may kakayahan sa pagkatuto at ang kanilang kilos ay gawi ay maaring hubugin sa pamamagitan ng pagkokontrol ng kanilang kapaligiran. Ang kakayahang intelektual ng mga bata ay mapapayaman at mapapaunlad sa tulong ng mga angkop na pagpapatibay rito. Binigyan din ni Skinner, isang pangunahing behaviorist, na kailangang alagaan at pag-unlad ng intelektual sa pamamagitan ng pagganyak at pagbibigay sigla at pagpapatibay sa anumang mabuting kilos o gawi. May paniniwala rin si Skinner na maaaring maisagawa ng batang anumang gawain kung tuturuan at bibigyan siya ng tamang direksyon. Halimbawa, posibleng pagkaanak pa lamang ay maaring hubugin na ng mga magulang ang kanilang anak para maging isang doktor o isang abogado. Ang mga gurong umaayon sa paniniwalang ito ni Skinner ay palaging kariringgan ng mga papuring kagaya ng magaling, tama ang sagot mo, kahanga-hanga ka, sige ipagpatuloy mo. Kasunod nito ay ang teoryang innatism. Ayon kay Noam Chomsky, likas na matalino ang tao. Ito ay biologically programmed at may espesyal na abilidad. Sa teoryang innatism sa pagkatuto ay nakabatay sa paniniwala na ang bata ay ipinanganak na may likas na talino sa pagkatuto ng wika. Ipiniliwanag ni Chomsky na ang kakayahan sa wika ay kasama sa pagkaanak at likas itong nalilinang habang ang bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran. Tinukoy ni Chomsky ang espesyal na abilidad na ito sa Language Acquisition Device o LAD. Ang aparatong ito ay karaniwang inilalarawan bilang isang likhang isip na black box na matatagpuan sa isang sulok ng ating utak. Sa kasalukuyan, inilalaglag
ni Chomsky at ng kanyang mga kapanalig ang terminong LAD sa halip Universal Grammar na ang tawag nila sa aparatong pag-isipan nagtaglay ng lahat ng mga bata mula pa pagsilang. Ayon pa rin kay Chomsky, ang bata ay biologically programmed para sa pagkatuto sa wika at ang wikang ito ay nalilinang katulad ng kung paano nalilinang ang iba pang tungkuyong biological ng tao. Halimbawa, pagdating ng bata sa taktang gulang, naggagawa niyang ang maglakad, lalo na kung nabibigyan ng tamang nutrisyon bukod pa sa malaya siyang makakakilos at nakakagalaw. Kasunod ay panghuli ay ang makatao o cognitive. Ito ay prosesong dinamiko. Pagkakamali ay tanda ng pagkatuto. Sa teoryang cognitive, ayon sa pananaw sa teoryang cognitive, ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangang mag-isip at gawing may saysay o makabuluhan ang bagong tanggap na impormasyon. Alamin ang pumapailalim na tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangungusap. Ayon sa mga cognitivist, ang pagkakamali ng isang palatandaan ng pagkatuto at eksperimentasyon at hindi ito kagyat ng tuwirang iwinawasto. Nakapokus ito sa pagtuklas ng pagkatuto sa pamamagitan ng mga dulog na pasaklaw at pabuod. Sa dulog na pabuod, ginagabayan ng mga guro ang pagkatuto sa pamamagitan ng ilang tiyak na halimbawa at ipasusuri ang mga ito upang matuklas nila ang paglalahat. Ang dulog naman na pasaklaw sa kabaliktaran ng dulog na pabuod. Kung ang dulog na pabuod ay nagsisimula sa halimbawa patungo sa paglalahad o pagbubuo ng tuntunin, ang dulog na pasaklaw naman ay ang pagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa. Samantala, ang teoryang makatao naman ay ang pagkatuto ay nagbibigay din sa kalaghan ng mga salik sa panamdamin at emosyonal tungkulin ng guro na maglaan at lumikha ng isang kaaya-ayang kaligiran sa classroom at isang pangklaseng walang pananakot kung saan maginhawa ang pakiramdam ng bawat mag-aaral at malaya nilang nagagamit at nasusuri ang bagong wikang natutuhan. At yan ang iba't ibang teoryang sa pagtatamo at pagkatuto ng wika. Salamat sa pakikinig.